Tay, dito ko ba itatanim ang punla? Tanong ko habang pawis na pawis sa ilalim ng araw. Anak, huwag mong ilapit masyado sa isa't isa. Kailangan may espasyo para huminga ang mga ugat, sagot ni Tatay Ruben, sabay ngiti kahit halatang pagod. Parang tao lang, no? Kapag dikit-dikit, nahihirapan. Napatawa ako, pilit na ginagaan ang pakiramdam. Ganun na nga. Kaya kahit mahirap, basta't nagtutulungan tayo, may pag-asa. Huminga ako ng malalim. Tay, hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay? Araw-araw, init, ulan, putik. Pagod? Pero kapag nakita kong may ani tayo, parang nawawala rin. Saka ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Tumahimik ako saglit, nakatingin sa mga punlang pinagtataniman ko. Gusto kong sabihin na nahihirapan din ako, pero ayokong maramdaman niyang ako ay mahina. Ano na naman yang iniisip mo, anak? Tanong niya. Wala po. Naisip ko lang kung ganito na lang ba palagi ang buhay natin. Hindi masama ang payak na buhay. Mas masama kung wala kang pakpak sa puso mo para lumaban. Napangiti ako kahit hindi ko lubos maintindihan ang ibig niyang sabihin. Habang nagbubungkal ako ng lupa, dumaan si Aling Rosa, dala-dala ang kanyang basket ng gulay. Tumigil siya at tumitig sa akin. Hoy bata, sabi niya, medyo paos ang boses. May nararamdaman ba kayong kakaiba sa lupa ngayon? Napakunot no ako. Kakaiba? Wala naman po, Aling Rosa. Bakit niyo po natanong? May mga gabi kasing may kumakaluskos. May mga aninong dumadaan. Hindi ko gusto ang pakiramdam. Tao lang siguro yon, Aling Rosa. Baka magnanakaw ng manok, biro ko, pero halata sa tono ko na pilit lang. Hindi magnanakaw ang tinutukoy ko. May mga bagay na hindi mo dapat inaabala. Bago pa ako makasagot, sumabat si tatay. Rosa, tigilan mo na ang mga istorya mo. Nakakatakot ka sa mga bata. Hindi istorya, Ruben. Babalik at babalik sila kapag may gumalaw sa hindi dapat. Kinilabutan ako. Sino po ang babalik? Mga nilalang na hindi dapat nakikita ng tao. Napatawa si tatay, halatang ayaw ng palalimin ang usapan. Aba, Rosa, kung totoo lahat ng kwento mo, matagal na sanang walang natira sa baryong ito. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka. Pero tandaan mo, may mga bagay na mas mabigat pa sa pawis at hirap. Iniwan niya kaming pareho na tahimik. Nang makalayo siya, tinapik ako ni tatay. Huwag mong pakinggan. Matanda na si Rosa, kung ano-anong naiisip. Pero hindi ko mapigilan ang kabog ng dibdib ko. Tay, totoo ba talaga ang mga aswang? Mga alamat lang yan, anak. Pero bakit parang seryoso si Aling Rosa? Parang may alam siya. Laging ganyan yon. Para bang siya lang ang may sikreto. Huwag kang magpapadala. Umiling ako, pero sa loob-loob ko, kumapit ang sinabi ng matanda. Pag-uwi namin, habang kumakain ng lugaw, hindi ko mapigilan ang sarili kong magsalita. Tay, kung sakaling totoo nga ang mga kwento, anong gagawin natin? Tigil na tayo sa usapang ganyan. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo. Kapag pinasok mo, hindi ka na makakatulog. Pero tay, kung sakali lang naman. Kung sakali ipagtatanggol kita hanggang sa huli. Yan lang ang sigurado. Nanlumo ako at muntik ng maluha. Salamat, tay. Anak, tandaan mo, huwag kang masyadong matatakutin. Huwag mong gawing totoo ang hindi mo pa nakikita. Ngumiti ako, pero hindi ko nasabi ang totoo, na simula nang magsalita si Aling Rosa, may bumabagabag na sa akin. Kinabukasan, dumating si Mario, pinsan kong halos kapatid ko na. Oy, pinsan! Tulungan na kita dyan. Parang lampa ka pa rin hanggang ngayon, tukso niya. Masipag lang talaga ako. Ikaw, puro biro, sagot ko, sabay abot ng pala. Mag-ingat kayo sa pakikinig kay Aling Rosa, sabi niya bigla. Nakita ko kayong kinakausap niya kahapon. Napatingin ako. Narinig mo?
Baka mamaya maniwala ka sa mga kwento niya. Baka pati multo makita mo na. Hindi ako naniniwala. Pero kung totoo nga, tumawa siya ng malakas. Kapag may lumitaw na aswang, ako ang unang tatakbo. Lintek ka, sagot ko, pero natawa rin ako kahit may kaba. Dumating din si Lando, kaibigan ko mula pagkabata. Ano na naman ang pinag-uusapan nyo? Aswang. Huwag nyo akong takutin, ha? Si Aling Rosa kasi may sinabi na naman, sabi ko. Ewan ko sa matandang yon. Kung totoo ang mga aswang, matagal na sana tayong pinatay. Umiling ako pero hindi nagsalita. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang kutob ko. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong nakaupo si tatay sa harap ng lamparang sindi. Tahimik siya. Tay, bakit parang malalim ang iniisip mo? Tanong ko. Wala, anak. Napagod lang ako. Sigurado ka ba? Tumitig siya sa akin. Anak, may mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman. Darating ang oras, maintindihan mo rin. Napatigil ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta tandaan mo, huwag kang basta maniniwala sa lahat ng naririnig mo, pero huwag ka ring bulag. Gusto kong magtanong pa, pero pinili kong manahimik. Sa halip, tumingin ako sa dilim sa labas ng bintana. Tahimik ang gabi, pero may malamig na simoy ng hangin na parang may daladalang babala. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na kaba. At kahit sinubukan kong iwaksi, alam kong nagsisimula na ang isang bagay na hindi ko pa nauunawaan. Anak, ilapit mo pa ang pala dito, sabi ni tatay habang pawis kaming pareho sa init. Opo, tay, sagot ko sabay hukay ng lupa. Pero parang masyadong matigas dito. Normal lang yan kapag tag-init. Sige lang, kayang-kaya natin. Habang nagbubungkal, biglang may boses na umalingaw-ngaw. Hoy! Mag-ingat kayo! Napalingon ako. Si Aling Rosa, nakatayo sa gilid, hawak ang baston. Mag-ingat saan, Aling? Tanong ko, kunot ang noo. Sa lupa na yan. May mga nilalang na hindi dapat ginagalaw. Napatawa ako, pero pilit lang. Nilalang? Baka langgam po ang tinutukoy nyo. Hindi langgam. Mga aswang. Huwag kayong padalos-dalos. Napatingin ako kay tatay. Tahimik siya, pero hindi siyang umiti. Tay, seryoso ba siya? Tanong ko. Rosa, tigilan mo nga kami. Natatakot ang anak ko, sabi ni tatay, medyo iritado. Hindi ako nagbibiro, Ruben. May mga bangkay na nawawala noon. Mga kabaong na bigla na lang lumilitaw. Alam mo yan. Nanlamig ang kamay ko sa pala. Tay, totoo ba yon? Hindi siya sumagot agad. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Aling Rosa. Tama na. Umalis ka na. Umiling si Aling Rosa, saka tumalikod. Sabi ko na sa inyo. Kapag dumating ang oras, huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Tahimik kaming nagpatuloy sa paghuhukay. Hindi ko matanggal sa isip ang sinabi niya. Pag-uwi, habang nakaupo kami sa hapagkainan, hindi ko na natiis. Tay, ano ba talaga ang ibig sabihin ni Aling Rosa? Totoo bang may nawawalang bangkay? Naglagay si tatay ng sabaw sa aking mangkok bago sumagot. Noong kabataan ko, may mga libing na binabalikan kinabukasan at wala ng laman ang kabaong. Napasinghap ako. Seryoso kayo? Paano nangyari yon? Hindi ko alam. Ang sabi ng matatanda, gawa raw ng aswang. Napatigil ako sa pagkain. At naniwala kayo? Hindi ko alam kung anong paniniwalaan. Pero nakita ko mismo ang hukay, walang laman. Kinilabutan ako. Tay, baka ninakaw lang ng tao. Baka nga. Pero bakit bangkay ang kukunin? Walang silbi iyon sa magnanakaw. Hindi ko alam ang isasagot. Sa loob-loob ko, gusto kong maniwala na gawa-gawa lang, pero ramdam kong hindi ako kumbinsido. Kinabukasan, pumunta ako kina Mario.
Pinsan, may narinig ka na bang kwento tungkol sa nawawalang kabaong dito sa baryo? Napatawa siya. Aba, naniniwala ka na kay Aling Rosa. Huwag mong seryosohin ang matandang yon. Panakot lang sa mga bata. Pero si tatay, kinumpirma niya na totoo raw ang mga nawawalang bangkay. Kung totoo man, baka gawa ng sindikato. Hindi aswang. Ang aswang ay alamat lang. Naiinis ako. Paano kung hindi alamat? Kung hindi alamat, bakit wala pang nakakita? Ikaw ba may nakita ka? Hindi ako nakasagot. Maya-maya, dumating si Lando, dala ang supot ng prutas. Oy, ano nang pinagtatalunan nyo? Sabi ng pinsan mo, may mga nawawalang bangkay raw dito, sagot ni Mario, humahagalpak sa tawa. Napatingin sa akin si Lando. Totoo ba yan? Hindi ko alam, pero sabi ni tatay, nakita niya noon ang hukay na walang laman. Umiling si Lando. Baka may mga taong gumagawa noon. Huwag mo nang dibdibin. Kapag naniwala ka sa lahat ng sabi-sabi, mababaliw ka. Pero bakit parang may tinatago si tatay? Parang ayaw niyang ikwento lahat, sagot ko. Normal lang yon, sabi ni Mario. Mga matatanda, mahilig magpaligoy-ligoy. Pero huwag mong gawing totoo ang kwento ng isang matandang babae. Napabuntong hininga ako. Kung ganon, bakit ako hindi mapalagay? Parang may mali sa baryo natin. Lalo na tuwing gabi. Natahimik silang dalawa. Si Lando ang unang nagsalita. Kung talagang may mali, paano natin malalaman? Hindi ko alam, sagot ko. Pero ayokong hintayin na may masamang mangyari bago tayo maniwala. Umiling si Mario. Ikaw talaga, pinsan. Mas mabuti pang mag-isip ka ng paraan para yumaman kaysa mag-alala sa mga multo. Hindi ito biro, Mario, sagot ko, medyo inis. Huwag mong sayangin ang oras mo. Kapag gabi, matulog ka na lang. Kapag araw, magtrabaho. Tapos, sagot niya. Nilingon ko si Lando. Ikaw, anong gagawin mo kung may lumitaw na kakaiba? Ngumiti siya, pero pilit. Siguro tatakbo. Napailing ako. Lagi na lang tatakbo. Wala na bang ibang paraan? Kung totoo ngang may aswang, anong laban natin, sagot niya. Wala akong naibigay na tugon. Sa halip, tumingin ako sa paligid. Ang baryo namin ay payapa, pero sa ilalim ng katahimikan, ramdam ko ang bigat ng hindi nakikitang banta. Pag-uwi ko, nadatnan kong nakaupo si tatay sa harap ng lamparang sindi. Tahimik siya, hawak ang tabak na lumanan niyang gamit sa bukid. Tay, bakit parang hindi kayo mapalagay, tanong ko. Tumingin siya sa akin. Anak, tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. May mga lihim na hindi dapat ginagalaw. Anong ibig niyong sabihin? Kapag dumating ang araw na may makita ka, huwag kang basta magtitiwala kahit kanino. Kahit kanino, anak. Kinilabutan ako. Kasama ba ako ron, tay? Hindi siya sumagot. Ang katahimikan niya ang lalong nagpatindi ng kaba sa dibdib ko. At doon nagsimulang pumasok sa isip ko, baka nga may mali talaga sa baryong ito, ayos lang ba, tay? Parang mabigat ang hangin dito, sabi ko habang hawak ang pala. Ramdam ko ang pawis na dumadaloy sa noo ko kahit malamig ang simoy. Hindi ko rin alam, sagot ni Tatay Ruben habang sinusubsob ang pala sa lupa. Parang may kakaiba nga. Napaangat ako ng tingin. Kakaiba paano? Amoy mo ba yon? Tanong niya sabay hawak sa ilong. Napasinghot ako. Nga, tay. Para bang nabubulok na karne. Pero malinis naman ang lupa rito, sagot niya. Hindi dapat ganito ang amoy. Tinuloy pa namin ang paghuhukay. Habang lumalalim, bigla na lang tumama ang bakal ng palako sa matigas na bagay. Tay, teka. May natamaan ako. Anong klaseng tunog yon? Mabilis niyang tanong. Hindi ba to? Hindi rin ugat ng puno, sagot ko sabay hukay ulit. Ilang hakbang lang may lumitaw na kahoy.
Nanlamig ako. Tay, parang kabaong ata to. Tumigil siya, tumitig sa akin, tapos dahan-dahang lumapit. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi biro, Tay. Tingnan mo. Tinuro ko ang kahoy na unti-unting nakikita habang nililimas namin ang lupa. Lumunok si tatay. Diyos ko, Tay, anong gagawin natin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Alisin na lang natin ang lupa. Siguraduhin natin kung ano nga to. Pinilit ni tatay na kalmado, pero ramdam ko ang takot niya. Nagpatuloy kami hanggang lumantad ang buong kahon. Luma na ang itsura, pero buo pa. Wala ni isang bahagi ang nabubulok. Tay, halos pabulong kong sabi. Kabaong talaga to. Tahimik siya saglit, tapos huminga ng malalim. Anak, tandaan mo ang sinabi ni Aling Rosa. May mga bagay na hindi dapat gambalain. Bakit hindi na lang natin tabunan ulit? Tanong ko agad. Umiling siya. Kung iwan natin to, baka delikado para sa buong baryo. Kailangan nating malaman kung ano ang laman nito. Napalunok ako. Buksan natin. Pero dahan-dahan. At magdasal ka. Lumapit siya, kumapit sa gilid ng kabaong, at unti-unting hinila ang takip. Ako naman, halos hindi makahinga sa kaba. Habang bumubukas, biglang sumingaw ang malamig na hangin. Para akong binuhusan ng yelo. Tay, nararamdaman mo ba to? Ramdam ko, anak, sagot niya, nanginginig din parang galing sa kailaliman. Lalong bumuka ang kabaong. Napaatras ako. Diyos ko, walang laman. Napatingin si tatay. Walang bangkay, pero tay, bakit may kabaong dito kung walang laman? Bulong ko. Hindi siya sumagot agad. Ibig sabihin lang may gumising na rito dati. At baka hindi na nakabalik. Nanlaki ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Naaswang to. Hindi ko alam, sagot niya, pero halatang natatakot. Pero isa lang ang sigurado, may nilalang na nakawala. Tumahimik ako. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Tay, anong gagawin natin ngayon? Isinara niya bigla ang kabaong at tinakpan ng lupa ang kalahati. Wala tayong sasabihin kahit kanino. Nagulat ako. Ha? Bakit naman? Kapag kumalat ang balita, magpapanik ang buong baryo. Hindi natin alam kung anong nilalang ang gumising. Hindi pa tayo handa. Tay, baka delikado para sa lahat. Hindi ba dapat sabihin natin kay Mario at Lando? Umiling siya. Hindi pa. Kahit sila, baka hindi maniwala. At baka pagtawanan lang tayo. Pero tay, anak, makinig ka, putol niya. Ako ang tatay mo. Ako ang bahala rito. Napayuko ako pero hindi ko mapigilang magsalita. Hindi ko makakalimutan ang hangin kanina. Parang may dumaan sa balat ko. Tandaan mo na lang yan, sagot niya. Maaari itong magsilbing babala. Huminga ako ng malalim. Tay, natatakot ako. Natural lang yan. Pero huwag mong ipakita ang takot mo. Kung may nakikinig, ayaw nating magmukhang mahina. Napalina ako. Nakikinig. Ibig mong sabihin, baka nandito pa yung nilalang. Tahimik siya. Tumingin sa paligid, tapos bumulong, hindi natin alam. Kinilabutan ako. Tay, parang may malamig na hangin ulit. Sagot niya. Kaya bilisan natin ang pagtatabon. Sabay naming itinulak ang lupa pabalik. Nanginginig ang kamay ko habang tinatakpan namin ang kabaong na walang laman. Habang ginagawa namin yon, bigla akong may narinig. Tay, may naririnig ka ba? Anong tunog? Tanong niya agad. Parang ungol galing sa ilalim. Napahinto siya, pero agad ding nagpatuloy. Huwag kang makikinig. Huwag mong isipin. Pero hindi ko mapigilan. Tay, baka buhay pa yung nilagay dito dati. Anak, singhal niya. Tama na. Tapusin natin to at umalis.
Napakagatlabi ako, sabay hukay ng lupa pabalik. Sa bawat tabon, mas lumalakas ang kaba ko. Nang tuluyan ng matakpan, hinila ako ni tatay. Tara na. Habang naglalakad kami palayo, hindi ko maiwasang lingunin ang hukay. Tay, sigurado ka bang ligtas tayo? Hindi siya tumingin pabalik. Hindi. Pero wala na tayong magagawa. Paano kung bumalik yon sa gabi? Tanong ko, halos pabulong. Magdasal ka. At huwag kang aalis ng bahay ng mag-isa. Napahinto ako sandali. Tay, kung tama si Aling Rosa, kung tama siya, putol niya, magiging handa tayo. Tahimik kaming nagpatuloy pauwi. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, anong nilalang ang gumising mula sa kabaong na yon? At doon nagsimula ang takot na hindi na nawala sa puso ko. Tay, may laman niya, bulong ko habang nakatigil ang pala sa kamay ko. Dahan-dahan niyang hinila ang takip hanggang sa tuluyang bumukas. Lumitaw ang isang nilalang, hindi tao. Maputla ang balat, mahahaba ang kuko, at nakabuka ang bibig na may matutulis na ngipin. Diyos ko po, bulong ni tatay. Magdasal ka, anak. Nanginig ang labi ko. Tay, anong gagawin natin? Tabunan na natin. Bilisan, sigaw niya, pero hindi pa niya naibabalik ang takip nang biglang gumalaw ang katawan ng nilalang. Tay! Gumalaw, halos mapasigaw ako. Hindi pwede to, bulong niya, sabay hawak sa krus na nakasukbit sa lig niya. Sa ngalan ng Diyos, huwag kang magising. Pero huli na. Dahan-dahang dumilat ang nilalang. Mga matang pula, parang nagliliyab. Ayos lang ba, tay? Nanginginig kong tanong. Tumakbo ka, anak, sigaw niya. Huwag ka nang lumingon. Nabitawan ko ang pala at mabilis na kumaripas. Naririnig ko ang yabag ni tatay sa likod ko. Sa tenga ko, may kasabay na tunog, parang mahaba at malalim na paghinga. Tay, sinusundan tayo, bulong ko habang tumatakbo. Diretso lang, sigaw niya. Walang titigil. Humahagibis kami hanggang sa makarating sa gilid ng bukirin. Huminto ako sandali, hinihingal. Tay, nandito pa ba? Wala na akong nakikita, sagot niya habang nakatingin pabalik. Pero ramdam mo ba? Para tayong minarkahan. Parang may malamig na hangin na sumusunod, sagot ko. Anak, simula ngayong gabi, hindi na tayo ligtas. Napalunok ako. Ano bang nakita natin? Aswang ba yon? Umiling siya. Hindi ko alam. Pero isa lang ang tiyak, hindi tao. Tahimik kaming naglakad pauwi. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang sariling kaba. Nang makarating kami sa bahay, agad niyang isinara ang pinto at inilok ang lahat ng bintana. Tay, baka bumalik yon, bulong ko. Alam ko. Kaya kailangan nating magdasal. Umupo kami sa harap ng lamparang kumikislap. Habang binibigkas ni tatay ang mga dasal, hindi ko maiwasang magtanong. Tay, paano kung kumalat to sa buong baryo? Hindi natin pwedeng sabihin. Baka hindi maniwala. At baka mas mapahamak pa sila. Napalunok ako. Pero tay, paano kung kami lang ang puntirya? Handa akong ipagtanggol ka, anak, sagot niya, mahigpit ang hawak sa rosaryo. Lumipas ang ilang oras, pero hindi ako nakatulog. Sa labas, may mga kaluskos. Tay, naririnig mo ba? Bulong ko habang nakahiga. Sagot niya, bumangon agad. Parang may naglalakad sa paligid. Nag-ingay ang bubong, parang may mabigat na dumapo. Tay! May nasa bubong. Sabi niya, sabay senyas na manahimik ako. Dahan-dahan niyang kinuha ang itak sa ilalim ng kama. Huwag kang kikilos. Narinig namin ang kalmot sa bubong, sunod ang bulungan. Hindi ko mawari ang mga salita, pero parang tawanan na mababa at malagim. Hindi tao yon, bulong ko. Alam ko. Kaya manahimik ka. Makalipas ang ilang minuto, biglang nawala ang ingay. Pero hindi ako nakahinga ng maluwag. Tay, baka nagtatago lang. Possible.
Kaya mula ngayon, huwag kang lalabas kapag gabi. Tumango ako. Tay, sa palagay mo ba tayo ang pinuntirya kasi binuksan natin ang kabaong? Sigurado ako, sagot niya. Nang makita natin siya, doon nagsimula ang sumpa. Nanlamig ako. Ibig sabihin hindi na tayo tatantanan. Hindi hanggang makuha niya ang gusto niya. Anong gusto niya, Tay? Tahimik siya sandali. Baka dugo. Baka kaluluwa. Hindi ko alam. Huminga ako ng malalim, nanginginig. Tay, hindi ko kaya kung gabi-gabi tayong babantayan ng ganito. Wala tayong pagpipilian. Magdasal tayo at magtiwala sa Diyos. Pero hindi ako matahimik. Sa bintana, parang may anino akong nakita. Tay, may nakasilip. Agad siyang lumapit at isinara ng mahigpit ang kurtina. Huwag mong titingnan. Huwag mong pansinin. Pero sa loob ko, ramdam kong hindi na ordinaryong gabi ang darating pa. Habang nakaupo kami, mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Tay, paano kung hindi na tayo makaligtas? Huwag kang magsalita ng ganyan, mariin niyang sagot. Habang buhay ako, hindi kita pababayaan. Naluha ako. Salamat, Tay. Pero natatakot pa rin ako. Normal lang yan. Pero tandaan mo, ang takot ang nagpapalakas sa kanila. Kaya huwag tayong magpapadala. Nagpatuloy kami sa pagbabantay hanggang madaling araw. Hindi na bumalik ang mga ingay, pero hindi na rin nawala ang pakiramdam na may matang nakatingin sa amin. Sa sarili kong isipan, paulit-ulit ang tanong, ano ang nilalang na gumising sa kabaong, at bakit kami ang napili niyang sundan? Nagising ako sa ingay ng mga manok na biglang nag-iyakan. Kasunod ang alulong ng aso na parang mababaliw. Tay, naririnig mo ba? Bulong ko habang nakahiga. Anak, sagot niya, nakadiretso ang tingin sa kisam. Hindi normal yan. May kaluskos sa bubong. Para bang may mabigat na nilalang na gumagapang. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Tay, mahina kong tawag. May anino. Mabilis gumalaw. Lumapit siya at pinisil ang balikat ko. Anak, lumayo ka riyan. Pero tay, bumalik siya. Yung nilalang sa kabaong, halos pabulong kong sigaw. Niyakap niya ako, mahigpit. Huwag kang bibitaw. Kahit anong mangyari, mananatili ka sa tabi ko. Biglang may kalabog. Bumagsak ang bubong, at isang nilalang ang tumalon pababa, pulang-pula ang mga mata, naggangalit ang ngipin. Ako na, sigaw ni tatay, sabay dampot ng sulo. Anak, apoy ang panlaban. Paano kung pumasok siya, nanginginig kong tanong. Hindi siya lalapit kapag may apoy, sagot niya, sabay sindi ng tuyong damo sa kalan. Kumalat agad ang liwanag. Raah, sigaw ng nilalang, galit na galit habang umiikot sa labas. Tay, parang gustong pumasok, bulong ko, halos mawalan ng boses. Hindi siya makakapasok habang hawak ko to, sagot niya, iwinagayway ang apoy. Pero hindi siya aalis hanggat di niya nakukuha ang gusto niya. Nanlaki ang mata ko. Gusto niya kabaong. O baka tayo, mariing sagot ni tatay. Narinig namin ang kaluskos sa dingding, parang kinakalmot ang kahoy. Tay! Nabubutas! Agad niyang itinapat ang apoy sa pader. Kumalat ang usok at napaatras ang nilalang. Hindi mo kami makukuha, sigaw niya. Tay, galit na galit siya, bulong ko. Parang pinaparusahan tayo. Hindi tayo papayag. Habang buhay ako, hindi kita ibibigay. Lumapit ang nilalang sa bintana. Nakita ko ng malinaw ang mukha, balat na kulay abo, mahahabang kuko, at mga ngipin na parang pangil ng aso. Raag, muli itong umungol, sabay hampas ng kuko sa bintana. Nagbitak ang kahoy. Tay! Mapapasok na tayo, sigaw ko. Anak, maghanda ka. Kung sakaling makapasok, tatakbo ka palabas, diretso sa kapilya. Ayoko kang iwan, halos umiiyak ako. Kailangan. Buhay mo ang mahalaga.
Umalinggaw ang mga aso sa labas. May kumalabog na parang binabagsak ang mga puno. Tay, baka may kasama siya, bulong ko. Kung ganoon, mas kailangan nating manatiling buo ang loob, sagot niya, pawis na pawis. Nag-alab ang apoy at lumapit muli ang nilalang. Nakita kong parang natatakot ito sa liwanag pero hindi umaatras ng tuluyan. Anak, tingnan mo siya, bulong ni tatay. Kahit malakas, may kahinaan. Apoy, tanong ko. Kaya't hindi tayo dapat mawalan nito. Muli itong sumugod, pero bago pa makalapit, itinapat ni tatay ang apoy. Napasigaw ang nilalang, umatras, at tumalon pabalik sa bubong. Tay, alis na ba siya, bulong ko. Hindi. Ramdam ko. Nagmamasid lang siya. Naghihintay ng pagkakataon. Nanlamig ang kamay ko. Bakit tayo? Bakit hindi ibang tao? Dahil tayo ang nakahukay. Tayo ang nagbukas ng kabaong. At baka tayo ang itinalaga niyang biktima. Kung ganun kasalanan natin, sagot ko, halos pabulong. Huwag mong akuin lahat, anak. Ako ang nagpumilit buksan iyon. Ako ang dapat niyang habulin. Tay, huwag mong sabihin yan. Hindi ko kakayanin kung ikaw ang mawala. Umiling siya. Mas gugustuhin kong ako kaysa ikaw. Napalunok ako, luhaan. Tay, hindi ba pwedeng tapusin na lang natin to? Sunugin natin ang kabaong. Sandaling natahimik siya. Baka magalit lalo. Pero baka yun din ang kailangan. Sa labas, muling nag-ingay ang bubong. Naglakad siya paikot, parang leon na naghihintay ng tamang oras. Tay, baka bumagsak ulit, bulong ko. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi ko alam. Pero kung kasama kita, kaya ko. Biglang umuga ang buong bubong. Umalinggaw ang malakas na sigaw ng nilalang. Raa! Ngayon, anak. Sindihan mo ang isa pang sulo, utos ni tatay. Mabilis kong sinindihan ang isa pang kahoy. Nanginginig ang kamay ko, pero kumalat ang liwanag. Halika, sigaw niya sa nilalang. Subukan mong pumasok. Umungol ito, umatras ng kaunti. Tumingin sa akin, diretsong nakapako ang pulang mata. Tay, nakatingin siya sa akin, bulong ko. Wala kang dapat ikatakot. Hanggat may apoy tayo, hindi kanya makukuha. Pero sa loob ko, ramdam ko ang galit. Hindi lang takot ang bumabalot, kundi puot. Tay, ayoko na laging tumatakbo. Gusto kong lumaban. Ngumiti siya kahit nanginginig. Yan ang anak ko. Pero hindi pa ngayon. Kailangan muna nating mabuhay. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang tumalon palayo ang nilalang. Tahimik pero alam kong hindi pa tapos. Tay, aalis na ba siya? Hindi. Babalik siya. Mas galit. Mas malakas. Humina ako ng malalim. Kung ganoon, tay, maghanda tayo. Kasi sa susunod, hindi na ako tatakbo. Tay, sigurado ka bang pupunta tayo kay Aling Rosa? Bulong ko habang naglalakad kami sa makitid na daan. Sagot niya, mabigat ang boses. Siya lang ang makakapagpaliwanag sa lahat ng ito. Tahimik akong sumunod. Habang papalapit kami sa bahay na yari sa kahoy at pawid, ramdam ko ang panlalamig ng hangin. Kumatok si tatay. Pasok kayo, mahinang wika ni Aling Rosa, para bang inaasahan na niya kami. Aling Rosa, sabi ni tatay, nakita namin may kabaong sa ilalim ng lupa. Hindi normal ang laman. Napalunok ako. Bakit po naroon yon? Napasulyap siya sa akin, saka bumulong. Hindi lahat ng libingan ay para sa tao. Ang nahukay ninyo ay pag-aari ng matandang angkan ng mga aswang. Mga aswang, halos mapasigaw ako. Totoo ba talaga? Umiling siya, mahigpit ang tinig. Hindi katang-isip. Noon pa'y pinupuksa sila ng mga tao. Pero may ilan na hindi tuluyang nawala. Ang kabaong na yon isa sa kanilang pinakamatandang nilalang.
Napatigil ako, nanlamig ang mga kamay. Ibig sabihin buhay pa siya. Hindi lang basta buhay, tugon niya. Kapag nabuksan, nagigising ang sumpa. At kayo ang unang tatamaan. Diyos ko, bulong ni tatay, napahawak sa noo. Paano namin maisasara ang lahat ng ito? Dalawa lang ang paraan, sagot ni Aling Rosa. Itago ninyo ang kabaong at huwag hayaang makita ng iba. O sirain ito bago pa muling makabalik ang buong angkan. Napalunok ako, nanginginig. Si Rain? Paano kung hindi namin kayanin? Sumulyap siya sa pintuan, para bang may nagmamasid. May mga taong tutulong. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng kakilala ninyo ay kakampi. Nanlamig ako lalo. Anong ibig niyo pong sabihin? Sa sandaling yon, dumating si Kagawad Ernesto. Pumasok siya nang walang paalam, bitbit ang lampara. Oh, nandito pala kayo, sabi niya, pilit na nakangiti. Ano nang pinag-uusapan? Napatingin ako kay tatay, naguguluhan. Tay, bakit nandito si Kagawad? Kaibigan siya, sagot ni tatay, pero may alinlangan sa tono. Ngumiti si Ernesto, pero malamig ang mga mata. Narinig ko na ang tungkol sa kabaong. Dapat hindi na yan pinakialaman. Bakit, tanong ko, nananabik at natatakot sabay. Tumikim si Rosa. Dahil may mga taong pumapanig sa kanila. May ilan na pumipirma ng kasunduan kapalit ng kayamanan, kapangyarihan. Napatingin ako kay Ernesto. Kasama ka ba sa mga yon? Nagbago ang mukha niya, naging matigas. Huwag kang basta magbibintang, iho. Pero sumabat si Aling Rosa, matalim ang boses. Huwag kang magpanggap, Ernesto. Alam ko ang lihim mo. Ikaw ang tagapamagitan ng mga aswang sa baryo. Nabigla ako. Ano? Napatawa si Ernesto, pero pilit. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang winasak ang baryong ito. Ako ang dahilan kung bakit nakaliligtas ang mga tao. Ano ng kapalit, tanong ni tatay, nanginginig ang boses. Nag-iba ang tono niya, halos pabulong. Kaligtasan kapalit ng katahimikan. May mga gabi na kailangan kong ipasa ang pangalan ng ilan, pero mas mabuti yon kaysa lipulin tayong lahat. Napasigaw ako. Ipinagpapalit mo ang sarili mong kababaryo. Hindi mo naintindihan, sagot niya, Mariin. Kapag galit sila, walang matitira. Hindi pa rin tama, sagot ni tatay. Mas masahol pa ang pagtataksil kaysa mamatay ng marangal. Tahimik si Ernesto, pero mabigat ang tingin niya sa akin. Para bang ako ang susunod na biktima? Ngayon, anong gagawin natin? Tanong ko kay Rosa, halos pabulong. Huwag ninyong ipaalam kahit kanino ang eksaktong kinaroroonan ng kabaong, sagot niya. Kung may makakaalam, mabilis nila kayong matutunton. Paano kung bumalik ang nilalang? Tanong ko. Babalik siya, malamig na sagot ni Rosa. At hindi lang siya. Ang iba ay susunod. Napakagatlabi ako. Tay, parang wala na tayong ligtas. Hinawakan niya ang balikat ko. Anak, hindi tayo susuko. Kung sumpa man ito, lalaban tayo. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Ernesto. Lalaban kayo? Huwag kayong magpakatanga. Hindi niyo alam kung gaano sila kalakas. Huwag kang magdikta, sagot ni tatay, mabigat ang boses. Hindi mo kami pag-ari. Tumayo si Ernesto, itinaas ang lampara. CJ. Subukan nyo. Pero kapag dumating ang oras, huwag kayong lalapit sa akin para humingi ng tulong. Lumabas siya, iniwan kaming nakatulala. Huminga ng malalim si Rosa. Anak, maghanda ka. Ang laban inyo ay hindi lang laban ng laman, kundi laban ng pananampalataya at katapatan. Nanginginig pa rin ako. Kung totoo ang lahat ng ito, baka pati mga taong akala ko ay kakampi, sila pala ang tatapos sa amin. Tandaan mo, bulong ni Rosa, ang pinakamalapit ay maaaring siyang magtaksil. Napapikit ako, kinilabutan. Sa isipan ko, isa lang ang malinaw mula sa araw na iyon,
hindi ko na alam kung kanino ako dapat magtiwala. Tay, bakit parang alam mo na ang lahat ng ito? Tanong ko habang nakaupo kami sa gilid ng aming bahay, ilaw lang ng gasera ang kasama. Tahimik siya, nakatitig sa lupa. Anak, may dapat kang malaman. Nabahala ako. Ano yon? Sabihin niyo na. Huminga siya ng malalim. Hindi ngayon lang nagsimula ang lahat. Bata pa ako nang una kong makita ang nilalang na yon. Napakunot no ako. Ano ibig niyo pong sabihin? Noon pa? Tumango siya. Bata pa ako nang umatake ang mga aswang sa baryong ito. Maraming gabi na may nawawala, at isang beses, nakita ko mismo kung paano nila nilapa ang isang tao. Nabigla ako. Tay, nakita niyo mismo. Tumitig siya sa akin. Anak. At hindi lang ako. Kasama ko ang ibang matatanda noon. Kami ang tumulong magbaon ng kabaong. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ibig sabihin matagal na niyo nang alam na nandyan lang ang kabaong. Alam ko, mahina niyang sagot. Pero kailangan naming itago. Akala namin kapag binaon iyon, titigil na ang lahat. Napatayo ako, galit at takot ang nararamdaman. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tay, karapatan kong malaman. Tahimik ka, sabi niya, nanginginig ang tinig. Ginawa ko yon para protektahan ka. Ayokong madamay ka. Protektahan ako, halos mapasigaw ako. Pero ngayong nahukay natin, mas lalo akong nalagay sa panganib. Hindi ba mas mabuti sana kung alam ko? Hindi mo maintindihan noon, sagot niya. Bata ka pa. Paano ko ipapaliwanag na may kabaong ng aswang na nakabaon sa baryo natin? Napapailing ako, puno ng bigat ang dibdib. Tay, hindi ko akalain mismong pamilya ko ang nagkubli ng katotohanan. Natahimik siya sandali. Anak, hindi ko ginusto na masaktan ka. Pinili ko lang ang tingin kong tama. Pero mali, sagot ko, mahina pero matalim. Dahil ngayon, hindi ko alam kung kanino pa ako dapat magtiwala. Kumuyom ang kamao niya. Huwag mong sabihin na hindi mo na ako mapagkakatiwalaan. Napakagatlabi ako, nangingilid ang luha. Paano, Tay? Pamilya kita, pero itinago niyo sa akin ang pinakamahalagang sikreto ng baryo. Nagbuntong hininga siya. Kung nasaktan ka, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, anak, lahat ng ginawa ko para sa kaligtasan mo. Umiling ako, mabigat ang dibdib. Hindi lang ako ang kailangan protektahan, Tay. Paano ang buong baryo? Paano sila mabubuhay kung walang nakakaalam ng katotohanan? May punto ka, mahinang sagot niya. Pero anak, minsan, mas mabuting hindi malaman ng lahat. Mas nakakatakot ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Tahimik akong tumingin sa kanya. At ngayon? Ano ang plano natin? Tulungan natin si Aling Rosa, sagot niya. Kung kinakailangan, sisirain natin ang kabaong. Hindi ko hahayaang muling maghari ang mga nilalang na yon. Huminga ako ng malalim pero hindi nawala ang sakit. Sana man lang, Tay, noong una pa lang, sinabi mo na sa akin. Hindi ako bata para itago mo lahat. Tumingin siya sa akin, mapurol ang mga mata. Kung pwede lang balikan, ginawa ko na. Pero ngayon, anak, wala na tayong ibang pagpipilian kundi lumaban. Lalaban tayo, sagot ko, nanginginig ang boses, pero hindi ko malilimutan na itinago niyo sa akin ang lahat ng ito. Natahimik siya, nakayuko, para bang tinanggap ang bigat ng salita ko. Kung yan ang kailangan mong maramdaman, tatanggapin ko. Basta tandaan mo, anak, mahal kita higit sa lahat. Pinikit ko ang mga mata, at sa kabila ng takot at puot, naramdaman ko rin ang lungkot. Hindi ko akalain sa gitna ng laban sa mga nilalang, mararamdaman ko rin ang pinakamasakit na bagay, ang pagtatago ng katotohanan mula sa sariling pamilya, gabing tahimik, pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Naglakad ako papunta sa likod ng lumang kamalig. May mga boses akong naririnig.
Dahan-dahan akong lumapit at nang sumilip ako, nanlamig ang katawan ko. Si Mario, ang pinsan kong kinalakihan ko, nakatayo sa dilim, kaharap si Kagawad Ernesto. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Ernesto, mahina ang boses pero malinaw sa tenga ko. Sagot ni Mario, "Basta ibigay mo ang pera. Ako na ang bahala sa kabaong." Napakuyom ako ng kamao. "Mario," bulong ko, halos hindi lumabas ang boses. "Magaling," tugon ni Ernesto. "Kapag nasa kamay ko na ang kabaong, wala ka nang aalalahanin. Mayaman ka na." "Hindi ko na kayang mamuhay sa hirap," sagot ni Mario, may bahid ng desperasyon. "Kung kinakailangang ipasa ko yon, gagawin ko. Wala akong pakialam sa mga aswang o kahit kanino. Para akong sinaksak." "Mario, paano mo nagawa to?" Bigla siyang napalingon, para bang may kutob na may nakikinig. Nagkubli ako sa anino, halos hindi huminga. "Walang ibang dapat makaalam," dagdag ni Ernesto. "Kung malaman ng pinsan mo, tiyak na hahadlang yon." "Hindi niya malalaman," sagot ni Mario, malamig ang boses. "Kahit kapatid ko pa siya sa turing, hindi ko hahayaang pigilan ako." Nalaglag ang puso ko. Pinsan kong itinuring kong kapatid, siya mismo ang nagbebenta ng kaligtasan namin. Pag-uwi ko, hindi mapakali ang dibdib ko. Kinausap ko si tatay, nanginginig ang tinig. "Tay, nakita ko si Mario." Nakikipag-usap kay Kagawad Ernesto. Nagulat siya. "Ano? Sigurado ka ba, anak?" "Siguradong sigurado," sagot ko. Narinig ko mismo. Ibebenta niya ang kabaong kapalit ng pera. Napahawak siya sa ulo. Diyos ko, hindi ko akalaing magagawa niya yon. "Tay," sabi ko, galit ang nanginibabaw, "paano ko siya haharapin? Dugot laman natin siya." Umiling si tatay. "Anak, minsan ang pinakamalapit pa sa atin ang siyang magtataksil." Kinabukasan, sinalubong ako ni Mario sa bukid. Umiti siya, parang walang nangyari. "Uy, pinsan! Tulong tayo sa pagbubungkal." Tinitigan ko siya ng diretsyo. "Mario, may gusto akong itanong." Nagkibit balikat siya. "Ano yon?" "Huwag ka nang magsinungaling," mahina pero matalim kong sabi. "Narinig ko ang usapan mo kagabi. Ikaw at si Kagawad Ernesto." Nanlaki ang mga mata niya pero agad niyang pinilit mumiti. "Ha? Ano namang pinagsasabi mo?" "Mario," sigaw ko, hindi na nakapagtimpi. "Narinig ko lahat. Ibebenta mo ang kabaong, kapalit ng pera." Tahimik siya, nakayuko. Ilang sandali bago siya muling nagsalita. "Tutu." Nanlamig ako. "Bakit?" "Pamilya tayo, Mario." "Pamilya," balik niya, mapait ang ngiti. "Anong napala ko sa pagiging pamilya? Habang kayo ni Tatay Ruben may palay, ako at si Nanay Rosa nabugutom." "Hindi ganyan, Mario," sagot ko. "Kung nahihirapan ka, bakit hindi ka nagsabi? Tutulungan ka namin." "Tutulong," tumaas ang boses niya. "Kailan?" "Ilang taon na akong nagbubungkal ng lupa, pero wala pa rin. Samantalang kung ibibigay ko ang kabaong kay Ernesto, isang iglap, makakawala ako sa kahirapan. Kapalit ng buhay ng buong baryo, balik ko. Kapalit ng kaligtasan natin." Nag-iba ang tingin niya, parang may halong galit at lungkot. "Hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng palaging kulang. Gusto ko lang mabuhay ng hindi nagugutom." "Mario," nanginginig ang boses ko, "lahat tayo naghihirap. Pero hindi lahat nagtaksil." Tumahimik siya, pero kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Wala ka nang magagawa. Napagpasyahan ko na." "Hindi ko hahayaang mangyari yon," sagot ko, Marin. "Kahit kapatid pa kita sa turing, hindi kita hahayaang ibenta ang buhay naming lahat." Umirap siya, naglakad palayo. "Kung hahadlangan mo ako, pinsan, huwag mo akong sisisihin kung maging kalaban mo rin ako. Para akong dinurog." "Mario," tawag ko, pero hindi na siya lumingon. Kinagabihan, nagdasal ako ng mahaba.
Panginoon, bakit ganito? Hindi lang aswang ang kalaban ko pati sariling dugo. Pumasok si tatay, tahimik na naupo sa tabi ko. Anak, sabi niya, narinig ko ang lahat. Kung totoo ang narinig mo, kailangan natin kumilos bago mahuli ang lahat. Pero paano, tay, tanong ko, halos maiyak. Paano ko lalabanan ang taong kinalakihan ko? Paano ko ipagtatanggol ang baryo kung mismong pinsan ko ang kumakalaban? Hinawakan niya ang balikat ko. Anak, minsan ang laban ay hindi lang laban sa nilalang ng dilim. Laban din ito sa kahinaan ng puso ng tao. Napayuko ako, tinakpan ang mukha ko ng mga palad. Galit ako, tay. Sobrang galit. Pero nasasaktan din ako. Kasi si Mario siya ang kapatid na hindi ko nagkaroon. Alam ko, sagot ni tatay, mabigat ang tinig. Pero tandaan mo, ang pagtataksil, kahit mula sa pinakamamahal, ay bahagi ng laban. At minsan, kailangan mong pumili, pamilya ba, o ang mas malaking kapakanan. Napapikit ako, luha ang dumaloy sa pisngi ko. Sa loob-loob ko, malinaw ang sagot, pero masakit tanggapin. Hindi lang nilalang ang haharapin ko. Kundi pati ang pinsan kong minahal ko na parang tunay na kapatid. Mario, tama na, sigaw ko habang tumatakbo ako palabas ng kubo. Hindi mo naiintindihan, sagot niya, hawak ang sulo at nakatingin kay Kagawad Ernesto. Wala na tayong ibang paraan. Kailangan ko ito. Para saan, halos pumutok ang dibdib ko sa galit. Para sa perang ipinangako nila. Ibebenta mo kami sa halimaw. Hindi halimaw, singit ni Ernesto, malamig ang boses. Kasundo. Kung ibibigay ang kabaong, ligtas kayo. Ligtas, napasigaw si tatay, hawak ang gulok na kumikislap sa liwanag ng apoy. Yan ba ang tawag mong ligtas, kung kapalit ay kaluluwa namin? Sumingit ang hangin, at mula sa dilim ay sumulpot ang mga aswang. Mabilis, gutom at naglalaway. Umalinggaw ang iyak ng mga manok, sumabay ang sigaw ng aso. Nabalot ng pangamba ang buong bakuran. Tay, nanginginig kong bulong. Andyan na sila. Lumaban ka, anak, sagot niya, mahigpit ang hawak sa aking braso. Wala nang atrasan. Hindi ko kaya, halos mapaiyak ako. Kaya mo. Kung hindi, lahat tayo mamamatay. Mario, muling sigaw ko, desperado. Kapamilya tayo. Pamilya. Pero umiwas siya ng tingin, halos pabulong, pamilya rin ang pinoprotektahan ko. Hindi lang ikaw. Umalinggaw ang unang atake, isang aswang ang tumalon mula sa bubong at sinalubong ni tatay ng gulok. Tumilapon ang dugo, sumabog ang amoy ng pagkabulok. Aray, sigaw ni Ernesto nang tamaan ng apoy mula sa sulo ni tatay. Mga inutil, salakayin na. Mabilis na dumagsa ang mga nilalang. Isa-isa nilang sinunggaban ang mga hayop, iyakan ng kalabaw, huni ng baboy, halakhak ng mga aswang. Lahat ay naghalo sa gabing iyon. Tay, tumili ako. Nasisira na ang bahay. Walang bahay kung wala tayong buhay, sigaw niya, sabay talon at pag-ulos sa dibdib ng isa pa. Napasigaw si Mario, tama na. Tigilan niyo na. Pero huli na. Ang mga halimaw ay wala nang kinikilala. Mario, halos mapasigaw ako. Tulungan mo kami. May dugo ka rin, may laman. Nanigas siya, nanginginig. Hindi ito ang plano, sigaw ko. Plano mong patayin kami. Naglakad siya palapit pero hinarang siya ni tatay. Lumayo ka, Mario. Bago pa ako mawalan ng awa. Tay, ako ito, pakiusap niya. Pinsan ko siya. Hindi ka na pinsan mula nang ipagbili mo ang pamilya, singhal ni tatay. Umalinggaw ang halakhak ng isang aswang at biglang sumunggab sa gilid ko. Napaatras ako, hawak ang bulok na nanginginig sa aking kamay. Gamitin mo, utos ni tatay. Hindi ko kaya. Anak, bulyaw niya. Gamitin mo o mamatay ka. Napasigaw ako habang itinusok ko ang bulok. Narinig ko ang lagitik ng buto, amoy ng dugo, at sigaw ng nilalang.
Napatumba ito pero nanatili sa aking palad ang panginginig. Tay, halos humagulgol ako. Nakapatay ako. Huwag kang titigil. Isa pa, sigaw niya, tinatabig ang dalawa pang aswang gamit ang apoy. Narinig ko ang hiyawan ni Ernesto. Hindi niyo sila matatalo. Isa lang ang paraan, ibigay ang kabaong. Hindi niyo makukuha, sagot ni tatay, ubos lakas. Mario, muling sigaw ko, nanginginig ang tinig. Kung may natitira pang dangal sa'yo, pumili ka. Dugo o pamilya? Nakatitig siya sa akin, at nakita ko ang pag-iyak sa gilid ng kanyang mata. Pero huli na, isang aswang ang sumunggab sa kanya. Mario, sigaw ko. Anak, huwag, sabay hawak ni tatay sa balikat ko. Wala na siya. Hindi. Buhay pa siya. Pilit kong kumawala, ngunit nakita ko ang aswang na nilalapa ang kanyang leg. Napakagat ako sa labi, luha at dugo ang lasa. Mga hayop kayo, sigaw ko, sabay hampas ng bulok sa sumunod na umatake. Naramdaman ko ang init ng dugo sa aking mukha, ang pag-uga ng lupa sa bawat pagbagsak ng katawan. Ang hangin ay puro usok, abo at sigaw. Tay, halos wala na akong boses. Marami pa sila. Hindi tayo susuko, sagot niya, halos hingal na. Hanggat may hininga tayo, lalaban tayo. Isang aswang ang tumalon sa bubong at lumundag pababa. Sabay kaming sumugod, siya may apoy, ako may gulok. Para sa pamilya, sabay naming sigaw. Narinig ko ang sigaw ng aswang, ang pagtilapo ng katawan, at ang pagtama nito sa lupa. Ngunit sa likod ko, muling umalinggaw ang tinig ni Ernesto. Hindi kayo magwawagi. Hinding-hindi kayo tatagal. Tahimik ka, sigaw ko, sabay bato ng bato sa kanyang mukha. Ikaw ang nagsimula ng lahat. Napatakip siya sa sugat, sumisigaw. Isusumpa ko kayong lahat. Ngunit wala na akong pakialam. Ang paligid ay impyerno, mga hayop na pinapatay, mga dingding na gumuho, mga sigaw na sumabog sa dilim. Tay, bulong ko, luhaang. Hanggang kailan tayo lalaban? Hanggang sa huling patak ng dugo, sagot niya, mahigpit na hawak ang aking balikat. At sa gabing iyon, tumatak sa akin ang lahat, dugo, sigaw, at kawalan ng awa. Anak, hawakan mo iyang bulok, sigaw ni tatay habang tinatabig ang dalawang aswang. Huwag kang bibitaw. Tay. Ang dami nila, halos wala na akong boses. Hindi natin kakayanin. Kakayanin natin basta't buo ang loob mo. Umalinggaw ang halakhak ng mga aswang. Isa ang tumalon, ngunit sinalubong ni tatay ng apoy. Nagliyab ito at bumagsak sa lupa. Bakit ayaw nilang tumigil, sigaw ko, humahabol ang hininga. Dahil hindi tayo ang habol nila, sagot niya, titig sa gitna ng bakuran kung saan nakabaon ang kabaong. Nalagutan ako ng hininga. Tay, hindi mo gagawin yan. Anak, ito lang ang paraan. Huwag tay, halos mapatid ang boses ko. Baka may iba pang paraan, may iba pa. Walang sagot kundi ang kanyang titig, mahigpit, puno ng desisyon. Bigla siyang sumigaw, anak, tumakbo ka. Ako na ang bahala. Hindi. Hindi kita iiwan, hinabol ko siya, halos madapa sa putik at dugo. Makinig ka, sigaw niya habang tumatakbo patungo sa kabaong. Kung mahal mo ako, sundin mo ako ngayon. Tay, hinablot ko ang kanyang braso, nanginginig. Huwag mo akong iwan, pakiusap lang. Hinawakan niya ang aking pisngi, mariing tumitig. Anak, lahat ng ginawa ko, lahat ng itinago ko, para dito. Huwag mong sayangin. Pero paano ako? Paano ako mag-isa? Kaya mo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Binitiwan niya ako, sabay talon papunta sa kabaong. Iray, sigaw ko, halos mapunit ang lalamunan. Umalinggaw ang sigaw ng mga aswang, sabay lapit sa kanya. Itinaas niya ang sulo, sabay isinisigaw, hanggang dito lang kayo. Tumigil ka, sigaw ko, luhaan. Huwag mong gawin yan. Ngunit huli na. Ibinagsak niya ang apoy sa kabaong.
Pumutok ang liwanag, sumabog ang init, at biglang lumiyab ang buong paligid. Napasigaw ako, hawak ang ulo, habang pinapanood siyang nilalamon ng apoy. Anak, huli niyang sigaw. Mabuhay ka! Tay, napatili ako, halos mapaluhod. Tay! Huwag! Naglaho ang kanyang boses sa dagundong ng apoy. Isa-isang nagsisigaw ang mga aswang, parang nasusunog din ang kanilang laman. Nagpupumiglas sila, pero bawat sigaw ay napalitan ng halakhak na unti-unting nagiging hiyaw ng pagkamatay. Hindi humahagulgol ako. Hindi ko kailangan ng kapalit. Gusto ko lang ang tatay ko. Napaatras ako habang bumabagsak ang mga halimaw, isa-isa silang natutumba, sinusunog ng apoy na kumakalat mula sa kabaong. Tumigil na kayo, sigaw ko, pero wala nang makikinig. Tanging ang pagliyab ng apoy at sigaw ng pagkasunog ang natira. Anak, parang narinig ko pa ang boses niya, ngunit baka guni-guni na lang. Maging matatag ka. Tay, huwag mo akong iwan, napahiga ako sa lupa, hinahampas ang sahig. Huwag mo akong iwan. Humalo ang luha ko sa putik at dugo. Ang init ng apoy ay dumadampi sa aking balat. Ngunit ang sakit ay mas matindi sa dibdib. Wala na ako, bulong ko. Wala na akong sandigan. Sa harap ko, nagliliyab ang kabaong. Sa gitna ng apoy, nakita ko ang silweta ni tatay, nakataas ang dalawang kamay, parang handang yakapin ang kapalaran. Tay, humihikbi ako. Bakit kailangan ikaw? Bakit hindi ako na lang? Pumutok ang kahoy at gumuho ang kabaong, kasabay ng katawan niyang hindi ko na maabot. Huwag, sigaw ko, basag ang boses. Huwag mo akong iwan sa dilim na to. Ngunit wala nang tugon. Tanging apoy at abo. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon. Napahawak ako sa dibdib ko, ramdam ang tibok na parang mababasag. Ano nang silbi ng buhay kung wala ka? Umalingaw ang katahimikan. Wala na ang halimaw. Wala na si Ernesto. Wala na si Mario. Wala na ang lahat. Ako na lang. At ang abo ng sakripisyo ni tatay, humihina pa ba ako, bulong ko sa sarili, habang nakahandusay sa lupa, nanginginig. Ang paligid ay amoy abo, usok at dugo. Anak nang huwag niyo akong iwan, sigaw ni Mario, halos mabaliw sa takot. Itinaas ko ang ulo ko, nakita ko siyang humahabol sa mga aswang na kanina lang ay kasama niyang nakikipag-usap. Mario, bulong ko, garalgal. Anong ginagawa mo? Mga kaibigan, sigaw niya sa mga nilalang. Ako to. Ako ang nagdala sa kanila rito. Hindi ba't usapan natin, kayamanan kapalit ng kabaong? Ngunit walang sagot kundi ang nakakatulig na huni ng mga aswang. Isa sa kanila ang mumisi, ipinakita ang matutulis na ngipin. Magkakasundo tayo, pilit ni Mario. Huwag ninyo akong, bigla siyang sinunggaban. Pumutok ang sigaw niya sa dilim. Hinila siya ng isa, sabay punit ng laman. Mario, napasigaw ako, nanginginig. Itigil niyo! Ngunit walang nakarinig. Ang bawat hiyaw niya ay nagiging kalabog ng pagkawasak ng katawan. Parang manok na pinupunit, parang baboy na hinihiwa. Pakiusap, huling sigaw niya, halos wala ng boses. Hindi ko ginusto, umalingaw ang kanyang huling hininga. Pagkatapos katahimikan. Diyos ko, bulong ko, hawak ang bibig ko. Ganito pala ang kapalit ng pagtataksil. Naroon si Kagawad Ernesto, nakayuko, nanginginig din, hindi dapat ganito ang usapan, narinig ko siyang nagmakaawa sa nilalang. Ako ang pinuno rito. Ako ang tumulong sa inyo. Hindi niyo ako pwedeng patayin. Ngunit dumilim ang paligid. Isa pang aswang ang lumapit, inilabas ang dila nitong mahaba. Ano nang ginagawa ninyo? Halos maiyak na si Ernesto. Ako ang kakampi ninyo. Wala nang kakampi ang kasinungalingan, bulong ko sa sarili, halos hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang. Hindi, sigaw ni Ernesto. Ngunit huli na. Nilundag siya ng 3 aswang sabay-sabay,
at ang katawan niya'y halos mapunit sa gitna ng mga ngisi at halakhak ng halimaw. Tumulo ang luha ko. Ganito pala magbayad ang dilim, walang pinipili, walang awa. Isa-isa, nagsimulang magsisigaw ang natitirang kasabwat, mga taong pumabor sa nilalang kapalit ng salapi. Lahat sila, pinaslang ng mismong mga halimaw na akala nila'y kakampi. Wala nang natira, bulong ko, nanginginig. Ako na lang. Narinig ko pa ang huling unggol ni Ernesto bago siya tuluyang pinunit. Ang sigaw niyang puno ng takot at pagsisisi ay sumanib sa sigaw ni Mario. Dalawang tinig na pareho kong kilala, pareho kong pinaniwalaan dati. Tay, bulong ko, luhaan. Kung andito ka, sasabihin mo siguro, ganito ang bunga ng kasamaan. Humahabol ang hininga ko. Pero bakit ako na lang ang buhay? Nilingon ko ang paligid, mga katawan na wala ng hugis, mga aninong natutunaw sa dilim, at abo ng kabaong. Mario, pinikit ko ang mga mata ko, naririnig ko pa ang huling sigaw niya. Pinsan, bakit kailangan mo akong ipagkanulo? Kung tinuring mo akong kapatid, sana sabay na lang tayong lumaban. Sana, ngunit wala nang sana. Naglakad ako ng pasuray, halos madapa. Ang mga paa ko'y dumidikit sa dugo at abo. Ernesto, bulong ko. Kung ano man ang pinili mong kapangyarihan, hindi ba't alam mong babawiin din nila? Bakit mo pa pinili? Umalinggaw ang huni ng mga kuliglig, malamig, tila nanunuya. Umupo ako sa gitna ng bakuran, niyakap ang sarili. Ako na lang ang naiwan, humugot ako ng hininga, nanginginig. Ito ba ang tinatawag nilang karma? O ito ba ang sumpa na dala ng kabaong? Tumingala ako sa langit, puno ng usok. Diyos ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Naroon pa rin ang init ng apoy, ang baho ng nasusunog na laman, at ang alaala ng mga huling sigaw ng pagtataksil. At ako, nag-iisa. Nakatingin ka pa ba? Tanong ko sa sarili, habang pinipisil ko ang lumang krus ni tatay. Hindi pa tapos, bumulong ko. Hindi pa ako handa. Umulan ng abo sa paligid, alaala ng gabi ng apoy. Saan ka pupunta? Tanong ng isang tinig sa ulo ko. Sa kubo, sagot ko, parang sinasabi sa hangin. Dito pa rin ako, dito ako mananatili. Paano kung bumalik sila? Tanong ni Lando nang dumating siya, maingat ang mga hakbang. Huwag ka nang pumasok sa gubat, sagot ko, mahina. May mga naglalakad na hindi tao. Pero ano ang plano mo? Tanong niya diretsyo. Hindi ko alam, iyon ang totoo. Pero hindi ako magpapadala. Ang mukha mo, marami ang nagsasabi, sambit ni Aling Rosa nang dumaan, halos hindi magkibo ang labi. Ano nung sinasabi nila? Tanong ko, pilit na matiwasay. Sinabi nilang ikaw ang nagdala ng sumpa, sabi niya. Na ikaw ang nag-ugnay sa mga aswang nang hindi mo alam. Naglalaro sila ng katotohanan, sagot ko, sinisigaw sa katahimikan. Hindi ako ang dahilan. Tay ang nagmahal ng desisyon. Ngunit ang mata ng baryo ay nakatuon sa iyo, sabi niya. Mahirap mawala ang duda. Tay, bakit mo ako iniwan? Tanong ko sa hangin, buhol ang boses. Para mabuhay ka, tila bumalik ang boses ni tatay sa memorya ko. At para magpatuloy ka. Magpatuloy sa ano? Bulong ko, habang pinapahid ang luha sa pisngi. Kung ang lahat ng ibig ko ay nawala. Sumulat ka, sabi ko sa sarili, unti-unti kong inilalapat ang papel at pluma. Isulat ang katotohanan. Nakikinig ba ang mga tao? Tanong ni Mario sa alaala, ang pangungulam niya bago siya nawala. Marahil hindi lahat, sagot ko sa papel, bumubuo ng mga salita. Pero kailangan kong magsimula. Lumapit si Lando, tumingin sa paligid. May tumatakbo na mga usapan. May nagsasabing nagtangkang ibenta ang kabaong. Alam ko, sagot ko. Hindi ko nilayon iyon. May tumulong sa'yo, wika niya, naglinis ng bakuran, nagbuhat ng abo. Salamat, sabay dampi ng kamay niya sa balikat ko. Pero hindi yan sapat para pigilan ang bulungan. Paano kung lalapit sila rito para hingin ang hustisya? Tanong ni Aling Rosa, nag-aalangan. Patigilin natin ang pag-uusap, sabi ko.
Magpapatotoo ako sa harap nila. Sasabihin ko ang lahat. Ikaw lang ang makakasalba sa'yo, sabi ni Lando, malungkot. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ko sa sarili. Huhulihin ko ba sila? Hihiyain? O iiwan ko na lang ang baryo? Kung iwan mo sila, mawawala ba ang sumpa, bulong ng halimaw sa alaala? Hindi ko alam, sagot ko sa sarili. Pero hindi ko sasagutin ang galit ng tao sa pamamagitan ng pagtakbo. Nagtipon ng ilan sa plaza, si Lando, si Aling Rosa, may ilang kapitbahay din, narito kami para makarinig, wika ni punong barangay, kumakapit sa payong. Ako ang magsasalita, sabi ko, humihinga ng malalim. Hindi ako perpekto. Nagkamali kami at nagkulang. Pero hindi ako ang nag-imbita sa sumpa. Kung ganoon, bakit naganap? Tanong ng isa sa mga kapitbahay, may pag-aalinlangan. May mga taong may lihim, sagot ko. Ngunit may nagbabayad din si tatay, siya ang nagbalot, at siya ang nagbigay ng katahimikan noon. Ngunit bakit hindi niya sinabi sa'yo? Tanong ni Aling Rosa. Pinrotektahan niya ako, sagot ko, habang pinipilit hawakan ang tinig. Ngunit mali rin yon. Dapat sinabi niya. Pagya't natuto tayo, sabi niya, hindi masyadong maganda ang ekspresyon. Ngayon, ano ang susunod? Tanong ko sa grupo. Mag-ingat, payo ni Lando. At magpalakas. Huwag ninyong kalilimutan ang nangyari, sabi ni punong barangay. Kailangan ng panibagong bantay. Ako na ang magbabantay, sabi ko bago pa man maabot ang isip nila. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala ng iba. Makakaya mo ba? Tanong ng isang matanda. Hindi ko alam. Pero subukan ko. Sagot ko, tinatakpan ang mga daliri sa pag-iyak. Lumipas ang mga araw na tila walang katapusan. May mga gabi ng katahimikan, may gabi ng bulong. Naririnig mo pa rin ba? Tanong ni Lando. Sagot ko. Parang may naglalakad sa gilid ng gubat. Kaya huwag kang mag-isa, payo niya. Ako na lang ang iniwan, bulong ko. Ako ang nagdala ng abo sa aking mga paa. Pero may pag-asa pa, sabi ni Aling Rosa, kakaunti ang ngiti. Baka ang inyong sakripisyo ay magbunga. Anong bunga? Tanong ko, malansa ang boses. Pagkakaroon ng katahimikan, sagot niya. O kaya pagkabuhay ng bagong pag-asa. Kung may pag-asa, saan nagsisimula? Tanong ko. Sa pagbawi? Sa paghihiganti? Sa pagkalimot? Sa pagkumbinse, sabi ni punong barangay. Sa pagkilos? Pagkilos, ulit ko. CJ. Umpisahan ko. At doon ako naglakad pabalik sa bakuran, hindi para magtago, kundi para tumayo at magtapat. Ako'y magbabantay, sabi ko sa sarili. At magsusulat ng totoong kwento. Hanggang sapol sa pagod, hinawakan ko ang pluma. Tay, ipapaalam ko ang lahat. Kahit masaktan. Kung handa ka, sabi ni Lando, tutulungan kita kahit papaano. Talaga? Tanong ko, nagulat at napaluha. Kailangan nating pagkumpunihin ang baryo, sagot niya. Hindi sa pamamagitan ng pagpatay, kundi sa pamamagitan ng pagtutulungan. Anong gagawin natin? Tanong ko, pilit na bumangon ang lakas. Maglagay tayo ng gabi-gabi na pagbabantay, suhestyon ni Aling Rosa. At magturo sa mga kabataan kung ano ang dapat gawin kapag may kakaiba. At kung may kumambyo pa rin sa isip nilang manalig sa kapangyarihan, tanong ko. Papakinggan natin, sabi ng punong barangay. Pero hindi na tayo magpapasubo. Huminga ako ng malalim at mumiti ng kakaunti. CJ. Magsisimula tayo bukas. At sa gabing iyon, habang sinusulat ko ang huling linya sa papel, bumulong ako, hindi pa tapos ang kwento ko, pero sisimulan ko ang bagong yugto. Sige tatay.